Kilala si Vladimir sa kanilang baryo bilang isang tanyag na manunugis. Siya ay nagmula sa angkan ng mga magigiting na mandirigma na noon pa man ay lumalaban na sa mga aswang at iba't ibang elemento na nagdudulot ng takot at panganib sa mga tao. Ilang beses nang napatunayan ni Vladimir ang kanyang katapangan at husay sa pakikipaglaban sa kasamaan. Mula sa pag-atake ng isang grupo ng mga aswang sa kanilang baryo hanggang sa pagtugis niya sa isang manananggal na nambibiktima sa ibang baryo at marami pang iba. Dahil doon ay maraming nais na sumunod sa yapak ni Vladimir. Kaya naman upang maging mas madali para sa lahat ang pagsasanay niya sa mga nais maging kagaya niya, ay gumawa siya ng isang hukbo sa baryo nila na siyang katulong niya sa pagprotekta sa kanilang baryo mula sa mga aswang o kung anumang uri ng kasamaan. Ngunit kung meron mang nais si Vladimir na magmana ng ginagawa niya, yun ay walang iba kundi ang nag-iisa niyang anak na si Isagani. Isang umaga, sa likod ng kubo ni na Vladimir ay naroon siya kasama ang kanyang anak na si Isagani. Hawak ng bata ang isang kahoy na espada at bahagyang nanginginig ang kamay nito. Si Vladimir naman ay nakatayo sa harapan nito na matibay ang tindig at matalim ang tingin. Hawak niya rin ang isang kahoy na espada, ngunit mas mabigat at mas matibay na sadyang ginawa upang maging kawangis ang isang tunay na espada. Muli, Isagani, huwag kang magdalawang isip. Kung umatake ako, umatake ka rin. Pero ama, ayoko pong saktan kayo. Huwag mong isipin na ako ang tatay mo. Isipin mo na ako ay isang aswang na hindi magdadalawang isip na patayin ka. Naiintindihan mo ba? Huminga ng malalim si Isagani bago sumugod kay Vladimir. Malakas nitong inihampas sa kanya ang kahoy na espada, ngunit madali yung naiwasan ni Vladimir. At bago pa makabawi ang bata, ay tinapik niya ang kamay nito gamit ang sarili niyang espada, dahilan upang mabitiwan ni Isagani ang hawak nitong espada. Bumagsak ang kahoy na espada sa lupa. Ama, ang bilis niyo! At dapat ganun ka rin, anak. Ang pakikipaglaban ay hindi lang tungkol sa lakas, kundi sa bilis at pag-iisip. Kunin mo ulit ang sandata mo, Isagani. Nagmamadaling dinampot ni Isagani ang espada at mahigpit nito yung hinawakan gamit ang dalawang kamay. Bakas sa mukha nito ang determinasyon, ngunit kita rin ni Vladimir ang pangamba sa mata ng kanyang anak. Alam niyang hindi madali ang pagsasanay nito, lalo pat bata pa si Isagani, pero wala siyang ibang pagpipilian. Sa mundong ginagalawan nila, kailangan matuto na kagad ni Isagani sa lalong madaling panahon. Muli, Isagani, higpitan mo ang hawak sa iyong espada. Huwag mo tong bibitiwan kahit na masaktan ka. Muling sumugod si Isagani ng mas mabilis at mas determinado. Muli silang nagpalitan ng pag-atake ng kanyang ama. Napapangiti si Vladimir sa tuwing nakikita niyang lumalakas ang loob ng kanyang anak. Pero isang maling galaw lang at nadaplisan ni Vladimir si Isagani sa balikat. Napaurong ito at napakagat pa sa labi. Ama, ang sakit naman nun! Huwag mong hahayaang panghinaan ka ng loob dahil sa nasaktan ka lang. Kung natatakot ka masaktan, paano ka lalaban sa mga aswang? Pero ama, hindi pa naman sila umaatake. Saka takot na silang umatake dito sa baryo natin dahil sa'yo. Baka naman po pwedeng wag na lang po ako magsanay. Gusto ko na po makipaglaro sa mga kalaro ko. Saglit na natahimik si Vladimir. Alam niyang hindi pa lubos na nauunawaan ni Isagani ang panganib sa kanilang paligid. Bata pa ito at inosente pa sa tunay na panganib ng mundo. Ngunit sa mundong ginagalawan nila, ang inosente
ay madaling nabibiktima ng kasamaan. Huwag kang maging kampante, Isagani. Hindi mo alam kung kailan sila sasugod. Walang kasiguraduhan sa mundong ito. Kung gusto mo manatili tayong buhay at ligtas, ay kailangan mo matutong lumaban sa lalong madaling panahon. Ama, ito ba ang gusto ni inay para sa akin? Napalunok si Vladimir sa sinabi ng kanyang anak. Muli, dumaan sa isip niya ang imahe ni Alona, ang kanyang pinakamamahal na asawa, ang babaeng nagbigay sa kanya ng liwanag sa madilim niyang mundo. Ngunit nawala ito sa kanya sa araw na isinilang nito si Isagani. Ang gusto ng iyong ina ay lumaki kang matapang at malakas. Pero hindi natin hawak ang kapalaran, Isagani. Kaya ginagawa ko ang lahat para matiyak na makakalabang ka kapag kinakailangan. Tandaan mo, hindi palagi kasama mo ko. Darating ang panahon na mawawala ako at wala ka ng ibang masasandigan kundi ang iyong sarili lamang. Kaya mas dapat lang, anak, na mas pag-ibayuhin mo pa ang iyong pagsasanay. Tandaan mo, Isagani, hindi lang buhay mo ang ipinaglalaban ko, kundi ang buhay ng buong baryo natin. Tumingin si Isagani kay Vladimir at nakita niya ang alab sa mga mata ng kanyang anak. Muli, pumwesto ito ng tama at humanda sa laban. Ngumiti si Vladimir at ipinagpatuloy ang pagsasanay. Sa pagkakataon na yon ay mas mabilis at mas maayos na ang paggalaw at pag-atake ng batang si Isagani. Sa tingin niya ay malaki ang naitulong ng kanyang mga sinabi upang mas maging determinado itong maging mahusay sa pakikipaglaban. Kinagabihan, sa loob ng kanilang kubo ay tahimik na nagsasalo sina Vladimir at Isagani sa hapunan. Makikita sa lamesa ang isang mangkok ng nilagang gulay, konting tuyong isda at mainit na kanin. Tahimik si Isagani habang kumakain na parang may iniisip. Ilang beses itong sumulyap kay Vladimir na para bang may nais itong itanong, hanggang sa tila hindi na nito napigilan ang sarili na magsalita at magtanong. Ama, pwede po ba ako magtanong? Ano po ba ang itsura ni inay? Napahinto si Vladimir sa pagsubok. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Saglit niyang tinignan ang kanyang anak na ngayon ay nakatitig sa kanya at naghihintay ng kasagutan. Bakit mo naman naitanong, anak? Wala po kasi akong maalala tungkol sa kanya. Sanggol pa po ako nang nawala siya, di ba? Gusto ko lang po siyang makilala, kahit sa kwento man lang. Ang iyong ina na si Alona ay ang pinakamabuting babaeng nakilala ko. Siya rin ang pinakamaganda. Mahaba ang buhok niya na kulay itim at ang mga mata niya ay gaya ng sayo, bilugan din. Maganda po ba siya? Tulad ng sinabi ko, napakaganda niya, Isagani. Pero ang higit na nagpatingkad sa kagandahan niya ay ang kanyang kabutihan. Mabait siya at mapagmahal at kaya niyang gawing magaan ang anumang problema. Napabuntong hininga si Vladimir at agad na ibinalik ang tingin sa kanyang anak. Mahal na mahal ka niya, Isagani. Kahit hindi mo siya naabutan, huwag mong iisipin na kahit kailan ay hindi ka niya inalagaan. Ibinigay niya ang lahat para sa'yo. Dinala ka niya ng 9 na buwan sa kanyang sinapupunan at ligtas kanyang isinilang. Pero hindi po ba namatay po siya dahil sa akin? Huwag mong iisipin yon. Hindi mo kasalanan na nangyari. Walang dapat sisihin sa pagkawala ng nanay mo, Isagani, dahil oras sa talaga niya upang sumama sa ating Panginoon. Oo, masakit, pero kailangan nating tanggapin na may mga bagay at pangyayari dito sa mundo na wala tayong kontrol, gaya ng kamatayan. Saglit na namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Naramdaman ni Vladimir ang lungkot kay Isagani. Napayuko si Vladimir nang muling bumalik sa alaala niya
Ang mga gabing magkasama silang nagkwekwentuhan ni Alona sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga yakap nito at ang tinig nitong punong-puno ng pagmamahal. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Vladimir bago siya muling bumalik sa pagkain. Hindi na nagtanong pa muli si Isagani na naging pabor kay Vladimir dahil pakiramdam niya ay maluluwa na siya kapag nagtanong pa uli si Isagani tungkol sa kanyang namayapang asawa. Isang hapon ay may kumatok sa pinto ng bahay ni Vladimir. Pagbukas ni Vladimir ay bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki. May suot na lumang uniforme ng barangay. Si Kapitan Nestor ng Baryo San Miguel. Halata sa mukha nito ang pagod at pag-aalala. Ayon kay Kapitan Nestor, isang aswang ang nanggugulo sa baryo ng mga ito tuwing gabi. Ilang tao na ang nawawala at ang ilan ay natatagpuan na lamang ang bangkay na wala ng lamang loob. Nagsasara na ng maaga ang mga bahay at kahit ang matatapang nilang kalalakihan ay takot ng lumabas pagsapit ng dilim. Wala nang nagawa ang mga ito kundi lumapit kay Vladimir dahil siya lamang ang kilala nito na sanay sa pagtugis sa mga aswang. Hindi naman nagdalawang isip si Vladimir. Kinuha niya ang kanyang sandata, isang matalim na itak na gamit na niya noon pa sa pakikipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Agad siyang nagtungo sa baryo kasama ang kapitan. Sa pagdating niya sa San Miguel, agad niyang inalam ang kilos ng aswang. Pinag-aralan niya ang mga lugar na madalas nitong pinupuntahan at sa pagsapit nga ng gabi ay naghintay siya sa isang madilim na sulok malapit sa bahay ng huling naging biktima nito. Hindi nagkamali si Vladimir. Mula sa kadiliman ay lumitaw ang isang aswang na payat, ngunit mahaba ang mga kamay. May matutulis na kuko at mga matang nagliliwanag sa dilim. Tahimik itong gumagapang sa bubungan at paunti-unting lumalapit sa isa pang bintana. Ngunit bago pa man ito makapasok, mabilis na sumalakay si Vladimir. Mabilis din ang aswang, ngunit mas mabilis si Vladimir. Sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang lakas. Gumamit ang aswang ng matutulis nitong kuko, subalit nasanggayon ng matibay na itak ni Vladimir. Isang malakas na hataw ng itak at naputol ang isang kamay ng aswang. Nagsisisigaw ito ng dahil sa labis na sakit. Pero hindi na ito binigyan ni Vladimir ng pagkakataon pang makatakas. Sa huling pag-atake niya, ay agad niyang pinugutan ng ulo ang aswang. Nang bumagsak ang katawan ng halimaw sa lupa, nag-umpisa ng sumilay ang liwanag ng umaga. Isa na namang gabi ng takot ang natapos. Muling nagkaroon ng katahimikan sa baryo. Nagpasalamat si Kapitan Nestor kay Vladimir. Ngunit tulad ng dati, hindi siya naghintay ng papuri at naglakad na siya pauwi sa kanilang bahay. Pagkarating niya sa bahay, ay agad na sumalubong sa kanya si Isagani na halos tumatalon sa pagkasabik. Ama! Ano po nangyari? Aswang na naman ba ang pinatay niyo? Tama ka, anak. Mabutit na patay ko na siya. Tahimik na ngayon ang baryo ni na Kapitan Nestor. Ama, malakas po ba yung aswang na nakalaban niyo? Oo, malakas. At mabilis din. Pero hindi sapat ang bilis at lakas niya para sa akin. Grabe, sana po, nakasama ako. Napailing si Vladimir habang tinitignan ang anak niyang puno ng sigla at paghanga para sa kanya. Huwag ka magmadali, anak. Darating ang araw para dyan. Pero hindi ka pa handa. Kaya nga dapat na paghusayan mo pa ang iyong pagsasanay. Pangako po, Ama. Magiging kasing lakas niyo rin po ako. Mas gagalingan ko po ang aking pagsasanay. Ganyan nga, anak. Sigurado ko na masigit pa sa akin na magiging husay at lakas mo. Pinagmasdan ni Vladimir ang kanyang anak. Bagamat may takot siya na darating ang araw na gagawin na ni Isagani ang ginagawa niya, ay alam niyang hindi niya yun mapipigilan.
Kailangan ipagpatuloy ni Isagani ang pagiging manunugis ng kanilang pamilya at hindi yun maaaring maputol hanggang sa may mga aswang na patuloy na nagiging banta sa buhay ng mga tao. Tuwing umaga ay palaging gumigising ng maaga si Vladimir. Bago pa sumikat ang araw ay nasa labas na siya at hawak ang isang pambungkal habang inaayos ang mga pananim nilang gulay. Sa isang gilid ng kanilang bakuran, makikita ang hanay ng mga tanim na talong, kamatis, sitaw at ampalaya, mga halamang pinagkukunan nila ng kabuhayan. Maya-maya pa ay lumabas mula sa bahay si Isagani. Bit-bit ang isang maliit na balde. Wala itong pasok sa eskwela sa araw na yon, kaya alam na ni Vladimir na sasamahan siya nito sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga halaman. Ama! Ako na po magdidilig. Mabuti. Siguraduhin mo maaabot, pati ang mga pinakalikod, ha? Opo, Ama. Tahimik silang nagtrabaho sa loob ng ilang minuto. Si Isagani ang nagdidilig, habang si Vladimir naman ay nag-aalis ng mga damo. Ang ganong klase ng gawain ay bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag hindi siya nagtatangkang sugpuin ang mga halimaw na gumagala sa kadiliman, isa lamang siyang simpleng magsasaka na bumubuhay sa kanyang anak. Habang nagpupunas ng pawis si Isagani, ay bigla itong nagsalita. Ama, paano po pala kayo naging isang manunugis? Hindi ako ang unang naging manunugis sa pamilya natin, Isagani. Matagal nang nasa dugo natin ang tungkuling ito. Ang mga ninuno natin ay kilala noon bilang pinakamagagaling na mga ngaso ng mga aswang. Ibig sabihin po, noon pa man po, ay ganito na po ang buhay natin? Tama ka, anak. Ang kaalaman sa pakikidigma at ang kakayahang lumaban sa kadiliman ay ipinapasa-pasa sa bawat henerasyon. Hindi natin to pinili, pero ito ang iniwan sa atin ng ating mga ninuno na kailangan nating ipagpatuloy. Saglit na katahimikan ang bumalot sa paligid habang pinoproseso ni Isagani ang kanyang narinig. Matagal na nitong alam na kakaiba ang buhay nila kumpara sa ibang pamilya sa baryo, pero noon lang nito lubos na naunawaan kung bakit. Paano po kung may iba po akong gustong gawin sa buhay ko? Halimbawa po, gusto ko po maging doktor o kaya ay pulis. Wala akong problema kung may iba kang nais gawin. Hindi kita pipigilan sa kung anong pangarap mo, anak. Pero Isagani, hindi mo dapat kalimutan kung sino ka. Kapag dumating ang panahon na kailangan mong ipagtanggol ang mga tao laban sa kasamaan, dapat handa ka. Hindi mo kailangan gawin ito araw-araw. Pero kapag dumating ang sandali na walang ibang tatayo upang lumaban, dapat ikaw ang maging tagapagtanggol ng mga tao laban sa mga aswang. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Isagani. Ibig sabihin po, kahit anong piliin ko po sa buhay, mananatili pa rin po akong isang manunugis, ganun po ba? Ganun na nga, anak. Hindi ito isang bagay na pwedeng takasan dahil ito ay isang pamana ng mga ninuno natin. Isa tong tungkulin, hindi natin hiniling, pero kailangan nating gampanan. Tahimik na tumango si Isagani at nagpatuloy sila sa kanilang gawain. Si Isagani ay muling bumalik sa pagdidilig ng halaman at si Vladimir naman ay nagpatuloy sa pagbubungkal ng lupa at pagtatanggal ng mga ligaw na damo. Nang sumunod na araw, maagang sinimulan ni Vladimir at Isagani ang kanilang pagsasanay sa likod ng kanilang bahay. Si Vladimir ay may hawak na kahoy na espada, habang si Isagani naman ay mas maliit na bersyon nito. Pawis na pawis si Isagani, ngunit hindi ito huminto kapag depensa sa bawat pag-atake ng kanyang amang si Vladimir. Kailangan mo masanay sa pagdepensa. Hindi mo kailangan laging umatake. Muling sumugod si Vladimir kay Isagani, ngunit bago pa siya makalapit sa kanyang anak,
ay nakarinig sila ng pagtawag sa pangalan niya. Isa yung boses ng matandang lalaki. Sabay silang napalingon sa direksyon ng pinagmumula ng tinig. Nakita nila ang isang matandang lalaking papalapit sa kanila. Maputi na ang buhok ng matanda at mahaba ang balbas. May dala itong tungkod na may nakaukit na mga simbolo. Ang matandang lalaki ay si Apo Dayaw, ang kilalang babaylan at manggagamot sa kanilang baryo. Hindi lamang ito biyasa sa panggagamot, kundi may kakayahan din itong makakita ng mga pangitain. Tumigil si Vladimir at ibinaba ang kanyang sandata. Apo Dayaw, kayo pala. Magandang umaga po. Ano po sadya nyo rito? Paumanhin sa paggambala ko sa inyong pagsasanay. Ngunit, kailangan kita makausap ng tayong dalawa lang, Vladimir. Isagani, ituloy mong yung pagsasanay. Mag-uusap lang kami ni Apo Dayaw. Opo, Ama. Tinalikuran ni Vladimir ang anak at inalalayan si Apo Dayaw papasok sa kanilang kubo. Pagdating sa loob, agad siyang kumuha ng isang maliit na palayok at ipinag-init ng salabat ang matanda. Sa loob ng ilang minuto, katahimikan lamang ang bumalot sa pagitan nila. Nang matapos ang salabat, iniabot nito ni Vladimir kay Apo Dayaw na agad namang tinanggap ng matanda at marahang yung hinigop. Maraming salamat sa iyo, Vladimir. Umupo si Vladimir sa kabilang gilid ng lamesa habang tinitignan ang matanda. Apo Dayaw, ano po ang nais niyong ipaalam sa akin? May nakita akong pangitain kagabi. Isang madilim na anino ang bumalot sa ating baryo. May sasalakay sa atin, Vladimir. Aswang po ba? Hindi ako sigurado. Ngunit isang bagay lang ang natitiyak ko. Hindi ito pangkaraniwang nilalang. Marami sila at malalakas. Napakurap si Vladimir. Hindi basta-basta nagbibigay ng babala si Apo Dayaw. At sa tuwing may pangitain nito, ay talagang nagkakatotoo yun. Minsan na nitong nakita ang kamatayan ng kanyang asawa noon. At nang sinubukan nilang iwasan ang kapalaran, ay huli na ang lahat. Kung ganun, Apo Dayaw, kailangan po nating maganda. Kausapin mo ang mga kalalakihang sinasanay mo. Dapat ay maging handa tayo bago pa dumating ang unos na yon. Yun nga po ang gagawin ko, Apo Dayaw. Pero mag-iingat ka, Vladimir. Ang mga aninong paparating ay mas mapanganib kaysa sa dati mong hinarap. Malakas ang pakiramdam ko. Sa'yo sila may pakay. Huwag po kayong mag-alala, Apo Dayaw. Ako na po ang bahala. O siya, kung gano'n ay magpapaalam na ako. Naway palagi tayong gabayan ng ating lumikha. Tumango si Vladimir, ngunit hindi niya maitagong bumigat ang kanyang pakiramdam. Pagkalipas ng ilang minuto, ay umalis na si Apo Dayaw at lumabas ng kubo. Naiwan si Vladimir sa loob na nakatitig sa kawalan. Alam niya na kung anuman ang nakita ni Apo Dayaw sa pangitain nito, ay sigurado siya na hindi niya yun dapat baliwalain. Matapos umalis ni Apo Dayaw, ay hindi na nag-aksaya ng oras si Vladimir. Agad siyang lumabas ng kubo at binalikan si Isagani na kasalukuyang abala sa pagsasanay. Pinagmamasdan niya ang anak na walang humpay sa paghampas gamit ang kahoy na espada. Nang maramdaman ni Isagani ang presensya ni Vladimir, ay agad itong tumigil at lumingon sa kanyang ama. Ama, tapos na po kayo mag-usap ni Apo Dayaw? Oo, anak. Pero kailangan ko munang umalis. May kailangan lang akong gawin. Saan ka po pupunta, Ama? Mamaya ko na ipapaliwanag pagbalik ko. Ituloy mo lang ang pagsasanay mo, Isagani. Bagamat may pagtataka, ay tumango na lamang si Isagani. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa si Vladimir. Mabilis siyang naglakad, paalis ng kanilang bahay at tinungo ang iba pang bahagi ng baryo. Isa-isa niyang pinuntahan ang mga kalalakihang sinasanay niya sa bahay ng mga ito. Matapos yun, ay pinulong niya ang lahat sa kanilang plaza.
Tinipon ko kayong lahat ngayon mga kasama. Hindi para sa karaniwang pagsasanay. Lingid sa inyong kaalaman, may isang pangitain na nakita si Apo Dayaw. Isang babala na may paparating na panganib sa ating baryo. Sabi niya, may aatake sa ating baryo na mga nilalang na hindi niya tiyak kung ano. Alam niyo na mga kasama, na kapag may pangitain si Apo Dayaw, ay palaging nagkakatotoo. Kaya nais kong ipaalam sa inyo na dapat tayong maging handa. Kahit wala ako, ituloy niyo ang inyong pagsasanay. Palagi kayong maging alisto, lalo na sa gabi. Kahit anong mangyari, huwag kayong magpapabaya. Nagtinginan ang ilan, ngunit wala ni isa ang tumutol. Walang sino mang lalaban na mag-isa. Kapag may nakita kayong kakaiba, ipaalam kaagad sa kasama nyo. Yun lang mga kasama, mag-iingat kayo. Ngayon, bumalik na kayo sa inyong mga gawain. Tumango ang mga kalalakihan, isa-isang umalis ang mga ito. Matapos yun, ay umalis na rin si Vladimir upang bumalik sa kanilang bahay. Habang naglalakad pa uwi, ay naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat. Alam niyang ang mga susunod na araw ay magiging mahirap para sa kanilang lahat. Pagbalik ni Vladimir sa kanilang kubo, ay agad siyang sinalubong ni Isagani. Sumabay ito sa paglalakad sa kanya hanggang sa umupo siya sa isang mahabang upuan na nasa gilid ng kubo. Tumabi si Isagani sa kanya. Ama, saan ka po galing? Ano pong ginawa niyo at bigla po kayong umalis? Isagani, nagkaroon kasi ng pangitain si Apo Dayaw. Sinabi niya sa akin na may darating na panganib sa ating baryo. Hindi niya alam kung kailan, pero kailangan namin maging handa. May mga nilalang na hindi niya matukoy na sasalakay dito sa baryo. Kung ganun, ano pong gagawin natin, Ama? Kinausap ko na ang mga kalalakihan dito sa baryo. Nagbilin ako sa kanila na magpatuloy sila sa kanilang pagsasanay at maging mapagmatsyag lalo na sa gabi. Mamaya, pupunta rin ako kay Kapitan upang mabigyan ng babala ang buong baryo. Ibig sabihin po ba nito, makikipaglaban na rin po ako, Ama? Tinitigan ni Vladimir si Isagani. Alam niyang matagal nang inaasam ng anak niyang makasama ito sa isang laban. Hindi pa, Isagani. Hindi ka pa handa. Kailan po ako magiging handa, Ama? Hindi ba? Ang tagal na po natin nagsasanay. Muling natigilan si Vladimir. Hindi niya maaaring sabihin ang totoong sagot na siya mismo ang hindi handa para sa anak niyang si Isagani. Hindi niya matanggap ang ideyang itutulak niya ang anak sa panganib, kahit pa alam niyang yun ang tadhana nito. Ako magsasabi, Isagani, kung kailan ka na maaaring makipaglaban. Sa ngayon, ay magpatuloy ka na lang sa pagsasanay mo. Nakita ni Vladimir ang bahagyang pagkadismaya sa mukha ng kanyang anak, pero hindi na ito kumibo. Alam niyang gusto nitong patunayan ang sarili, pero hindi niya hahayaang sumabak ito sa panganib nang hindi pa sapat ang kahandaan nito. Habang tinitignan niya si Isagani, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad bilang ama nito at bilang isang manunugis. Alam niyang darating ang araw na wala na siyang pagpipilian kundi payagan ng anak na lumaban. Ngunit hanggat kaya pa niyang ipagpaliban ang araw na yun, ay gagawin niya. Mula nang kumalat sa baryo ni Vladimir ang pangitain ni Apo Dayaw, ay agad na pinamunuan ni Vladimir ang mas matinding pagsasanay ng mga kalalakihan sa baryo. Sa gabi naman, kasama niya ang ilan sa mga ito sa pagroronda. Hindi nila alam kung kailan darating ang panganib, pero mas mabuting maging handa kesa magsisi sa bandang huli. Isang gabing maliwanag ang buwan, naglalakad si Vladimir at ang kanyang mga kasamaan sa madilim na kalsada sa kanilang baryo. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng mga kuliglig at kaluskos ng kanilang mga paa ang kanilang naririnig. Pero bigla silang napahinto nang may narinig silang papalapit na mga yabag mula sa likuran. Paglingon ni Vladimir, nakita niya si Isagani na hingal
habang hawak ang espadang kahoy nito. Isagani anak, anong ginagawa mo rito sa labas? Ama, sasama po ako sa inyo sa pagroronda ngayong gabi. Nagkatinginan ang mga kasamahan ni Vladimir. Nakita ng mga ito na determinadong sumama ang bata. Pero agad na lumapit si Vladimir sa anak at marahang hinawakan ito sa balikat. Isagani anak, bumalik ka na sa bahay. Delikado para sa kagaya mong bata ang nandito pa sa labas ng ganitong oras. Pero ama, gusto ko po kayong tulungan sa pagroronda. Huwag nang matigas ang ulo mo anak. Sige na, bumalik ka na sa bahay. Handa na po akong lumaban, ama. Ano po ba ang silbi ng pagsasanay ko kung hindi ko naman magagamit? Ano pong saysay ng lahat ng yun kung hindi niyo rin po ako papayagang lumaban? Hindi porket sinasanay kita ay maaari ka na makipaglaban ni Isagani. May tamang panahon para doon at hindi pa ngayon ang panahong yun. Napapikit si Vladimir. Alam niyang may punto si Isagani. Pero sa panahong yun ay hindi pa siya handang makita ang kanyang anak na nakikipaglaban. Nanatiling nakatayo naman si Isagani at hindi kumikibo. Maya-maya pa ay napayuko na si Isagani at tumalikod. Tahimik itong naglakad pabalik sa kanilang bahay habang bagsak ang balikat. Habang pinagmamasdan ni Vladimir ang papalayong si Isagani, ay hindi niya maiwasang makaramdam ng kirot sa kanyang dibdib. Nakita niya ang labis na kagustuhan ng anak niyang makatulong, pero hindi niya kayang isugal ang buhay nito. Pagsapit ng madaling araw, ay nagdesisyon na sina Vladimir na huminto na sa pagroronda. Tahimik niyang binagtas ang daan pauwi sa kanilang bahay. May kung anong bigat sa kanyang dibdib habang iniisip ang nangyari kanina, lalo na ang pagkadismaya ni Isagani matapos niyang hindi ito payagang sumama sa kanila. Pagdating niya sa kanilang kubo ay nakita niya si Isagani na nakaupo sa may labas. Hindi man ito sabihin, alam niyang nagtatampo ang bata. Lumapit si Vladimir kay Isagani at tumabi rito. Bakit hindi ka pa natutulog? Anong oras na, Isagani? Hindi sumagot ang kanyang anak. Nanatili lang itong nakatitig sa kawalan habang hawak ang espadang kahoy. Alam ko nagtatampo ka, Isagani. Pero sana'y naiintindihan mo kung bakit hindi pa kita pinapayagan sa gusto mong mangyari, anak. Pakiramdam ko po kasi walang saysay po ang pagsasanay ko. Ano po ba ang silbi ng lahat ng ito kung hindi niyo rin po ako papayagan makipaglaban sa tunay na kalaban? Isagani, hindi mo pa naiintindihan. Hindi ito tulad ng pagsasanay natin. Kapag nasa totoong laban ka, bawal ang time first. Hindi ka pagbibigyan ng kalaban mo gaya ng ginagawa ko sa'yo. Isang pagkakamali lang, maaaring ikamatay mo yun. At hindi ko kayang mawala ka, anak. Pero ama, kailan niyo po ako papayagan sumama sa inyo at makipaglaban? Kailan niyo po ako ituturing na tunay na mandirigma? Kapag dumating na ang tamang panahon, anak. Kapag sigurado na akong hindi ka lang handa basta sa laban, kundi pati sa responsibilidad bilang isang manunugis. Ang pagiging isang manunugis ay hindi simpleng bagay, Isagani. Isa itong tungkulin na kailangan yakapin ng buong buo. Hindi lang dahil gusto mo, kundi dahil handa kang isakripisyo ang sarili mong buhay para sa iba. Pero paano po kung hindi ako kailanman maging handa sa paningin niyo? Paano kung hindi niyo ako kayang payagan kahit kailan? Natigilan si Vladimir. Totoo, hindi niya alam kung kailan niya matatanggap na ang kanyang anak ay magiging bahagi na ng digmaan. Napangiti si Vladimir ng bahagya at marahang ginulo ang buhok ng anak. Huwag kang mag-alala, anak. Kapag dumating na ang araw na handa ka na, ako mismo magbibigay sa iyo ng tunay na espada. Sa ngayon, ay magsanay ka na lang muna na maigi. Muling natahimik si Isagani. Ramdam pa rin ni Vladimir na hindi pa rin nawala ang tampo nito. Makalipas ang ilang sandali, tumayo si Vladimir at marahang hinaplos ang ulo ng anak. Tara na, matulog na tayo, anak, at may mahaba pa tayong pagsasanay bukas.
Hindi sumagot si Isagani, pero nang tumayo ito at pumasok sa kanilang kubo, ay alam ni Vladimir na kahit papano ay naunawaan siya ng kanyang anak. Tahimik naman ang baryo ng gabing yon habang nagroronda sina Vladimir at ang ilang kalalakihan. Ngunit sa kalagitnaan ng pagroronda nila ay isang malakas na sigaw ang pumunit sa katahimikan. Isang sigaw ng babae na nasundan ng sigaw ng iba pa. Naging magkakasabay na ang mga pagsigaw na para bang binalot ng impyerno ang buong baryo. Agad na sinundan ni Vladimir ang sigawan. Walang pag-aalinlangan na tumakbo si Vladimir kasama ang kanyang mga kasamahan. Nang marating nila ang pinagmumulan ng ingay, bumungad sa kanila ang isang nakapangingilabot na tanawin. Mga bahay na nakabukas ang pinto, mga dugo sa lupa at mga walang buhay na katawan na nakahandusay. At doon nila nakita ang mga salarin, ang mga tamawo. Maputi ang mga balat ng mga tamawo na tila hindi nasisikatan ng araw kailanman. Mahahaba at mapuputi rin ang buhok ng mga yon, ngunit ang mas nakakatakot ay ang matutulis na kuko at ang mga ngipin ng mga yon. Mabilis gumalaw ang mga tamawo na akala mo ay mga pesteng naglipa na. Mga tamawo mga yan! Lumaban tayo! Huwag niyong hahayaang ubusin nila ang mga tao sa baryo natin! Sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga armas. Ang ilan ay may sibat at ang iba naman ay gulok. Si Vladimir naman ay may hawak na itak na minana pa niya sa kanyang ama. Nang sumugod sila, doon nila napagtanto ang tunay na bangis ng mga tamawo. Napakabilis ng mga ito. Ang isang kasamahan ni Vladimir ay hindi pa man nakakaatake ay agad nang nahablot ng isang tamawo. Tinusok ng matutulis nitong kuko ang lalamunan ng kawawang lalaki bago tinapon ang katawan na parang basahan. May isa na nagawang tagain ang tamawo sa likod, ngunit parang wala lang yun dito. Maraan na lumingon ang tamawo sa umatake rito at sa isang iglap ay nilapa nito ang leeg ng kawawang lalaki. Huwag kayong magpapatalo mga kasama! Gamitin niyo ang mga tinuro ko sa inyo! Narinig ni Vladimir ang mga hiyawan ng kanyang mga kasama habang isa-isang bumabagsak ang mga ito. Tinaga ni Vladimir ang dibdib ng isang tamawo, ngunit hindi yun naging sapat para mapatay niya ito. Nagkalat na ang bangkay ng kanyang mga kasamahan. Ang ilan ay sugatan at duguan na, pero patuloy pa ring lumalaban. Si Vladimir mismo ay may sugat na rin sa balikat at may daplis sa pisngi. Alam niyang hindi nila kaya ang laban. Hanggang sa gitna ng kaguluhan ay isang mas matangkad na tamawo ang dumating. Kakaiba ang bihis nito sa ibang tamawo na naroon. Gusto na mga alagad! Agad namang huminto ang lahat ng mga tamawo sa pag-atake. Nagtipon ang mga yon sa likod ng bagong dating na tamawo. Ako si Tawin. Ako ang pansamantalang pinuno ng mga tamawo na nakatira sa kagubatan sa lugar na ito. Hindi namin nais na ubusin kayong lahat ngayong gabi. Ngunit kung hindi niyo susundin ang aming kahilingan, ay patuloy na dadanak ang dugo sa baryo na ito. Anong ibig mo sabihin? Anong kahilingan na sinasabi mo? Isuko niyo sa amin ang isang batang nagngangalang Isagani. Sa pangatlong gabi ay babalik kami. Kung hindi niyo siya isusuko, lahat kayo ay mamamatay. Ang ipinakita namin sa inyo ngayong gabi ay wala pa sa lakas na meron kami. Kaya alam niyo na ngayon kung ano ang mangyayari sa inyo sa oras na hindi niyo maibigay ang aming kahilingan. Sa isang kumpas lang ng kamay ni Tawen ay sabay-sabay na umalis ng mabilis ang mga tamawo. Nang mawala na ang mga yon, ay natulala si Vladimir. Nanginginig ang kanyang kamay habang mahigpit na hawak ang kanyang itak. Sigurado siya na ang batang si Isagani na tinutukoy ni Tawen ay ang kanyang anak, dahil alam niya na ito lamang ang may ganoong pangalan sa lugar nila. Ang ipinagtataka lang niya ay kung bakit nais na makuha ng mga tamawo ang kanyang anak. Matapos may masmasan ni Vladimir,
ay malalaki ang mga akbang na nagtungo siya sa bahay nila. Pagpasok niya sa kanilang kubo, ay nakita niya si Isagani na nasa isang sulok habang yakap ang sarili. Nanginginig ito sa labis na takot. Alam ni Vladimir na narinig dito ang sinabi ni Tawen. Mabilis na nilapitan ni Vladimir si Isagani at marahan niyang inilagay ang isa niyang kamay sa balikat nito. Nang maramdaman ni Isagani ang presensya ng kanyang ama, ay agad itong yumakap ng mahigpit sa kanya. Ama, ako ba ang hinahanap ng mga tamawo? Ibibigay niyo po ba ako sa kanila, Ama? Mariing ipinikit ni Vladimir ang kanyang mga mata. Hindi niya kayang isipin ang posibilidad na mawawala sa kanya ang kanyang anak. Hinawakan niya ang magkabilaang pisngi ni Isagani at tinitigan ito sa mata. Hindi, anak. Hindi kita ibibigay sa kanila. Kahit na anong mangyari. Pero sabi po nila, babalik po sila at papatayin nila ang lahat kung hindi nila ako makukuha. Huwag kang matakot, Isagani. Hindi kita pababayaan. Hindi ko hahayaang makuha ka nila. Nanginig ang labi ni Isagani at parang may gusto pa itong sabihin. Ngunit muli lang itong yumakap kay Vladimir. Gumanti naman siya ng yakap dito upang iparamdam sa anak na nandun siya para rito. Kinaumagahan ay maagang nagising si Vladimir, ngunit ramdam pa rin niya ang pagod ng kanyang katawan mula sa naging laban nila sa mga tamawo. Ang bigat ng mga pangyayari kagabi ay parang nakapatong sa kanyang balikat, lalo na't hindi pa niya alam kung bakit hinahanap ng mga tamawo ang kanyang anak. Sa harap ng kahoy na mesa, tahimik silang mag-ama habang kumakain. Si Isagani ay hindi gaano nagsasalita. May bakas pa rin ng takot sa mga mata nito. Si Vladimir naman ay iniisip kung ano ang dapat niyang gawin para maprotektahan ang kanyang anak. Wala pang ilang minuto mula na magsimulang kumain sila nang makarinig sila ng mga yabag sa labas ng kanilang kubo na sinundan ng pagtawag ni Apo Dayaw. Pinapasok na ito ni Vladimir at pinaupo sa kanilang hapagkainan. Magandang umaga sa inyong mag-ama. Kahit alam ko na walang maganda sa umagang ito dahil sa nangyari kagabi. Magandang umaga rin po, Apo Dayaw. Kumain na po muna kayo. Sige na, busog pa ako, Vladimir. May mahalaga lang ako sasabihin tungkol sa nangyari kagabi. Sigurado kung si Isagani ang hinahanap ng mga tamawo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Vladimir. Alam niya na ang bagay na yon, pero iba pa rin ang pakiramdam nang marinig niya yon mula kay Apo Dayaw. Bakit po, Apo Dayaw? Ano po ang kailangan nila sa aking anak? Hindi ko alam ang sagot niyan, Vladimir. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi mo dapat ibigay si Isagani sa kanila. May masama akong kutob. May plano silang hindi maganda kay Isagani. Kahit ano pong mangyari, Apo Dayaw, hindi nila makukuha ang aking anak. Hindi ako papayag. Magkakamatayan muna kami. Nandito rin ako, Vladimir, para ipaalam sa'yo na kagabi ay nagkaroon na naman ako ng isang pangitain. Naramdaman ni Vladimir ang paggapang ng kilabot sa buo niyang katawan. Apo Dayaw, ano pong nakita niyo? Mas maraming dugo ang dadanak sa baryo natin. Mas maraming buhay ang kukunin ng mga tamawo. At sa dulo ng pangitain ko, nakita kong tinatangay nila si Isagani. Hindi ko po hahayaan na mangyari yan, Apo Dayaw. Hindi nila makukuha si Isagani. Kailangan maging handa ka, Vladimir. Hindi natin alam kung ano talaga ang pakay nila sa anak mo. Pero sigurado kong yun ay hindi maganda. Natahimik si Vladimir matapos nilang marinig ang babala ni Apo Dayaw. Ramdam pa rin niya ang bigat ng sinabi ng matanda. Alam niyang hindi niya maaaring baliwalain ito, lalo na't lahat ng pangitain nito ay nagkakatotoo. Wala tayong laban sa mga tamawo, Vladimir. Hindi dahil marami sila, kundi dahil
Kakaiba ang taglay nilang lakas. Tama po kayo, Apo Dayaw. Naramdaman ko rin po yung kagabi. Nakalaban na ako ng maraming tamaw noon. Pero hindi pa po ako nakakatagpo na kasing lakas at bilis nila. Parang hindi po sila pangkaraniwang tamawo. Kahit ikaw, Vladimir, ay walang laban sa kanila. Kahit pa ikaw ang pinakamalakas na manunugis na nakilala ko. Natahimik muli si Vladimir. Alam niyang may katotohanan ang sinabi ng matanda. Hindi niya rin matanggihan ang katotohanan sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng panghihina sa isang laban. Pero may alam akong paraan upang matalo mo sila. Napataas ang kilay ni Vladimir. Bagamat sanay siyang lumaban gamit ang kanyang sariling lakas at kakayahan, hindi niya itatakwil ang anumang paraan upang maprotektahan ang kanyang anak na si Isigani. Anong paraan po ang tinutukoy niyo, Apo Dayaw? Sabihin niyo sa akin. Nais kong tayong dalawa lamang ang magkausap tungkol sa bagay na to. Agad namang nakuha ni Vladimir ang nais iparating ni Apo Dayaw. Tumango siya at lumingon kay Isagani. Sagani, lumabas ka muna, anak. May pag-uusapan lang kami ni Apo Dayaw. Bagamat nag-aalangan, ay tumango si Isagani at agad na tumayo. Bago lumabas ng kubo, sandali itong tumingin kay Vladimir na waring nagtatanong ito kung ayos lang siya. Ngumiti si Vladimir upang iparamdam dito na wala itong dapat na ipag-alala. Nang tuluyang makalabas si Isagani, ay sakalang nagsalita muli si Apo Dayaw. Ang sasabihin ko sa iyo ngayon, Vladimir, ay isang lihim na matagal ko nang itinatago at hindi ko alam kung handa kang tanggapin ito. Kung yan lang po ang tanging paraan para maprotektahan ko si Isagani, kahit na ano pa po yan, Apo Dayaw, ay gagawin ko. Nagtagal ng ilang sandali ang katahimikan sa loob ng kubo. Tila tinatansya ni Apo Dayaw kung dapat na ba niyang sabihin ang nalalaman niya. Ngunit sa huli, malalim siyang bumuntong hininga at tumingin kay Vladimir. Ano pong paraan ang sinasabi niyo, Apo Dayaw? Mataman siyang tinapunan ng tingin ng matanda bago ito tumango. Sa pusod ng kagubatan dito sa ating baryo ay may isang yungib. Walang karaniwang nilalang ang nangangahas na pumunta roon. Dahil ang nagbabantay sa loob nun ay hindi basta-bastang espiritu. Isa itong itim na espiritu. Isang demonyo. No? Isang demonyo, Apo Dayaw? Tama ka. Ang demonyong yon ay may hawak na isang mutya ng kadiliman. Kung makukuha mo yon, Vladimir, magbibigay ito sa iyo ng kakaibang lakas. Lakas na kahit ang pinakamalakas na aswang ay katatakutan ka. At ano naman po ang kapalit na kailangan kong ibigay para makuha ang mutyang yun? Walang nakaalam, Isagani. Maging ang lolo ko na minsang nagsabi sa akin ito ay hindi rin alam kung ano ang kapalit. Hindi niya sinubukan sapagkat hindi siya sigurado kung kakayanin niyang kontrolin ang mutya na galing sa isang demonyo. Saglit na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Naisip ni Vladimir ang panganib na maaaring idulot ng itim na kapangyarihan. Sanay siyang lumaban gamit ang sarili niyang lakas at ang mga kasanayang natutunan niya bilang isang manunugis. Ngunit ang bagay na yon ay ibang usapan na. Hindi maaari, Apo Dayaw. Parang hindi ko kayang gumamit ng itim na kapangyarihan. Naiintindihan kita, Vladimir. Ngunit ito lamang ang naisip kong paraan upang matalo mo ang mga tabawo at maprotektahan ang iyong anak na si Isagani. Walang ibang may kakayahang gawin ito kundi ikaw lamang. Naniniwala ako sa kakayahan mo na makontrol ang isang kapangyarihan kahit galing pa ito sa masama. Napabuntong hininga si Vladimir. Alam niyang may punto si Apo Dayaw. Ramdam pa rin niya ang pagkatalo nila kagabi at ang kawalan niya ng laban sa malalakas na mga tamawo.
Ipinatong ni Apo Dayaw ang isang luma at bahagyang lukot na papel sa lamesa. Ito ang mapa kung paano mo matatagpuan ang yungib. Pag-isipan mo itong mabuti, Vladimir. Pero huwag mong tagalan ang pag-iisip dahil malapit nang bumalik ang mga tamawo at sigurado ko sa pagbabalik nila ay mangyayari na ang nakita ko sa aking pangitain. Sana'y magawa mo maiba ang mangyayari sa gabi na yon. Marahang kinuha ni Vladimir ang papel, ngunit hindi niya yon binuksan. Bago tuluyang tumayo si Apo Dayaw, ay napatingin muna ito sa mesa at muling tumingin kay Vladimir na may bahagyang ngiti sa labi. Vladimir, maaari bang ipagbalot mo naman ako ng daing na bangus at sinangag? Teka, akala ko po ba'y busog pa kayo? Nagutom ako sa usapan natin Bahagyang napangiti si Vladimir. Agad niyang ipinagbalot ng pagkain at inabot yon sa matanda. Tinanggap naman yun ng matanda at tumango bago tuluyang lumabas ng kubo. Naiwan si Vladimir na nakatingin sa mapang hawak niya. Alam niyang sa sandaling buksan niya ito, isang bagong landas ang maaari niyang tahakin. Isang landas na maaaring pagsisihan niya sa huli. Napasapo si Vladimir sa kanyang muka at napabuntong hininga. Napakabigat ng sitwasyong kinakaharap niya. Hindi niya maatim na hayaang makuha ng mga tamawo ang kanyang anak na si Isagani. Ngunit hindi rin niya alam kung kaya ba niyang tanggapin ang anumang magiging kapalit ng itim na mutya. Nasa malalim siyang pag-iisip nang mapansin niyang pumasok na si Isagani. Lumapit ito sa kanya nang may pag-aalala sa muka. Ama, ano pong sinabi ni Apo Dayaw? Ano raw po ang paraan para matalo po ang mga tamawo? Huwag mo nang alamin, anak. Hindi rin naman epektibo ang estratehiyang sinabi niya sa akin. Pero paano po natin sila lalabanan, Ama? Alam po natin ngayon na ako po ang hinahanap nila. Paano po kung bumalik sila dito? Akong bahala doon, anak. Hindi kita pababayaan. Maniwala ka sa akin. Hindi ka nila makukuha. Sigurado po ba kayo, Ama? Oo, anak. Sigurado ko. Pinapangako ko sa'yo. Nanatiling tahimik si Isagani ng ilang sandali. Ngunit ramdam ni Vladimir na marami pa itong gustong itanong. Sa loob-loob niya, umasa siyang hindi na kailangan dumating sa puntong kakailanganin niyang gawin ang hindi niya kayang ipaliwanag sa anak niya. Ngunit kung yun lang ang tanging paraan upang mailigtas si Isagani, ay baka isugal na lang niya ang sarili niyang kaluluwa sa kampon ng kadiliman. Inagabihan, sa loob ng kubo, ay nakahiga si Vladimir sa kanilang papag habang nakatitig sa kisame na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan. Hindi niya magawang ipikit ang mga mata dahil patuloy niyang iniisip kung dapat ba niyang gawin ang suwestyon ni Apo Dayaw na kunin ang mutya ng kadiliman. Napakuyom ng kamao si Vladimir. Hindi niya kailanman naisip na darating siya sa puntong mapipilitan siyang isaalang-alang ang paggamit ng kapangyarihang hindi niya nauunawaan at nanggaling pa sa kadiliman. Nakita at naramdaman niya mismo kagabi kung gaano kalakas ang mga tamawo. Hindi niya kayang makipagsabayan sa bilis at lakas ng mga yon. Lumingon si Vladimir sa kanyang anak na mahimbing nang natutulog sa tabi niya. Payapa ang mukha ni Isagani na parang walang kamalay-malay sa panganib na nag-aabang sa kanila. Pumikit si Vladimir. Mabigat ang paghinga niya. Alam niyang mali ang gagawin niya. Alam niyang maaaring ikapahamak niya ang desisyong yun. Pero nang sandaling yun, ay mas matimbang sa kanya ang kaligtasan ng mas nakararami, lalo na ni Isagani. Makalipas ang ilang sandali, ay marahang bumangon si Vladimir mula sa papag. Kinuha niya sa ilalim ng banig ang mapa na iniwan ni Apo Dayaw. Binuksan niya yun at pinag-aralan saglit. Tumayo siya at kinuha ang kanyang itak na nasa kaluban at isinakbit niya yon sa kanyang bewang.
Sinindihan niya ang lampara at pansamantala yung ipinatong sa mesa. Humakbang siya papalapit kay Isagani at saglit na pinagmasdan ang mukha nito. Puno ng pangamba ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung babalik siyang kapareho pa rin ng Vladimir na kilala ng kanyang anak. Inilapit niya ang labi sa noo ni Isagani at bahagyang hinaplos ang buhok nito. Tawarin mo ko, anak. Pero kailangan ko tong gawin para sa'yo. Pagkatapos nun ay tumalikod na si Vladimir at tahimik niyang binuksan ang pinto ng kubo at lumabas sa madilim na gabi. Tahimik niyang isinara ang pinto at walang lingon-lingon na sinimulan ang paglalakbay patungo sa pusod ng kagubatan, patungo sa yungib ng itim na espiritu. Makalipas ang ilang minuto, ay narating ni Vladimir ang loob ng kagubatan at ang tanging nagbibigay liwanag sa kanyang daraanan ay ang lamparang hawak niya sa kaliwang kamay. Tahimik niyang tinahak ang makitid na daan habang sinusuri ang mapa ni Apo Dayaw. Alam niya ang kagubatan sa palibot ng baryo. Dahil noon ay madalas siyang mangaso, ngunit ang landas na tinuturo ng mapa ay hindi niya kailanman nadaanan noon pa man. Habang palalim siya ng palalim sa gubat, unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga puno ay naging mas matataas at ang mga sanga at dahon ay humaharang na sa liwanag ng buwan. Ang mga dahon sa ilalim ng kanyang mga paa ay hindi lamang basta tuyo. Parang may kakaibang lagkit na tila sumisipsip ng init ng kanyang katawan. Nang makarating si Vladimir sa isang mabatong burol, ay nakita niya ang isang siwang sa pagitan ng malalaking bato na napagtanto niya na yun na ang kuweba o yungib na tinutukoy sa mapa. Tumigil siya sa harapan ng madilim na lagusan at tinitigan yun ng mabuti. May kakaiba siyang nararamdaman. Parang may malamig na hangin na nagmumula sa loob na tila gumagapang sa kanyang laman at sumisiksik sa kanyang mga buto. Pakiramdam ni Vladimir ay may isang bagay na nakatingin sa kanya mula sa loob ng kuweba. Hindi niya ito nakikita, pero ramdam niya ang presensya nito. Mabigat, nakakapasong malamig, at puno ng negatibong enerhiya. Humigpit ang hawak niya sa itak at isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Itinaas niya ang gasera upang maliwanagan ang madilim na lagusan. Alam ni Vladimir na isang bagay na lang ang kailangan niyang gawin at yun ay ang pumasok sa loob ng kuweba. Walang pagdadalawang isip na pumasok na nga si Vladimir sa kuweba at agad niyang naramdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Maging ang hangin ay mabigat na nagpapabagal sa bawat takbang niya. Tumambad sa kanya ang makikitid at matatarik na batuhan. Maingat siyang naglakad at siniguro niyang hindi siya madudulas sa basang mga bato. Maya-maya pa, narinig niya ang banayad na lagaslas ng tubig. Saglit na napahinto si Vladimir. Sa harapan niya ay isang bahagi ng kuweba na may palubog na daanan na puno ng tubig. Hindi niya alam kung gaano yun kalalim, pero wala siyang ibang magagawa kundi lumusong. Dahan-dahan siyang lumusong sa tubig at agad na gumapang sa buong katawan niya ang lamig. Nang umabot na ang tubig sa bewang niya, ay napakapit siya ng maigpit sa kanyang gasera at itak. Patuloy siyang naglakad patungo sa kabilang bahagi. Nang marating niya ang kabilang dulo, ay agad siyang umahon sa tubig. Habang naglalakad si Vladimir, ay napansin niyang mas lalo pang lumalamig ang paligid. Ang amoy ng kuweba ay nagbago. Hindi na amoy lupa o tubig, kundi amoy ng nabubulok na karne at sinunog na kahoy. At sa dulo ng kuweba ay may isang nilalang ang nakatayo. Nakatakip ito ng isang itim na telang bumabalot sa buong katawan nito. Nakatalikod ang nilalang kay Vladimir. Ikaw bang itim na spirito sa kuwebang ito? Matagal na kitang hinihintay, Vladimir. Alam kong darating ka ngayong gabi.
Nais ko munang magpakilala sa'yo. Tawagin mo na lang ako sa pangalan na Baal. Sa paglingon ni Baal, hindi isang tao ang nakita ni Vladimir, kundi isang makapal na usok na hugis tao. Meron itong mapupulang matang kumikislap sa dilim na parang 2 bolang apoy. Napalunok si Vladimir. Sa kabila naman ng kilabot na nararamdaman niya, ay hindi siya umatras. Nais kong kunin ang mutya ng kadiliman. Sigurado ka ba sa iyong nais? Marami nang nagtangkang mapasakamay ang mutya ng kadiliman. Ngunit lahat sila ay nabigo. Lahat sila ay namatay. Bakit hindi mo muna subukan? Subukan mo ako, Baal. Malakas na tumawa si Baal, isang halakhak na tila nagmumula sa iba't ibang direksyon ng kuweba. Umaalingaw-ngaw yun na nanunuot sa magkabilaang tenga ni Vladimir. Kung gayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Patunayan mo kaya mong dalhin ang kapangyarihan ng mutya ng kadiliman. Mula sa isang itim na usok, unti-unting lumitaw sa harapan ni Baal ang isang bungo ng tao. Sa loob nun ay may likidong kulay pula na malapot. Sa unang tingin ay alam na kagad ni Vladimir na yun ay dugo. Iniabot ni Baal ang bungo kay Vladimir. Inumin mo ito. Ano ito? Ito ang aking dugo. Kung nais mo talaga ang mutya ng kadiliman, kailangan mong sundin ang lahat ng ipag-uutos ko. Hinignan ni Vladimir ang bungo. Umaalingasaw ang malansang amoy ng dugo. Napalunok muna siya bago niya kinuha ang bungo mula kay Baal. Nang idikit niya ito sa kanyang labi, ay naramdaman niya ang init ng likido. Napagtanto niya na ang dugong yun ay sariwa pa. Alam ni Vladimir na wala siyang pagpipilian, kaya't pumikit siya at ininom ang dugo na nakalagay sa bungo. Malapot yun. Malansa na may kasamang pait ang lasa. Gumapang ang dugo sa lalamunan niya. Pakiramdam niya ay may buhay yung gumagapang sa loob ng kanyang katawan. Nang maubos ni Vladimir ang dugo, ay bigla siyang napaluhod. Sumakit ang kanyang sikmura na para bang may nagbabagang apoy na naglalagablab sa loob ng kanyang tiyan. Nanginig ang kanyang buong katawan. Sumisikip ang kanyang dibdib at dumilim ang kanyang paningin. Sa huling sandali, bago siya mawalan ng malay, ay narinig niya ang malakas na halakhak ni Baal. Makalipas ang ilang sandali, ay muling nagkamalay si Vladimir. Napasinghap siya at agad niyang naramdaman ang bigat ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay para siyang kinain at muling isinuka ng kadiliman. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Naroon pa rin siya sa loob ng kuweba at sa harapan niya ay nakatayo pa rin si Baal. Ngumisi si Baal, isa yung nakakatindig balahibong anyo ng kasiyahan. Binabati kita, Vladimir. Nalagpasan mo ang unang pagsubok. Napahawak si Vladimir sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay may mainit na enerhiya na patuloy na dumadaloy sa kanyang ugat. Tumayo siya at tinignan si Baal. Ano nangyari? Ano nangyari sa akin? Iilan lamang ang muling nagigising matapos inumin ang dugo ng pagkilala. Marami ang hindi nagising. Ang ilan ay natuyo na lamang. Ang iba naman ay tuluyang nilamon ng kadiliman. Ngunit ikaw ang bukod tanging nagtagumpay. Ano nang susunod kong gagawin, Baal? Sabihin mo na para matapos na ito. Vladimir, bago ko ipagkaloob sa iyo ang mutya ng kadiliman, nais kong itanong sa iyo
Bukal ba sa puso mo ang pagtanggap nito? Oo, bukal sa puso ko ang pagtanggap sa mutya ng kadiliman. Matapos niya yun sabihin, ay biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng kuweba. Napangiti si Baal. Kung gayon, sa oras na pumasok sa katawan mo ang mutya ng kadiliman, kailangan mong tumakbo palabas ng kuweba. Bakit, Baal? Sabihin mo sa akin. Dahil ang kuwebang ito ay guguho. Kung hindi ka makakalabas, ibig sabihin ay hindi ka tinanggap ng mutya at dito ka na mamamatay. Napalingon si Vladimir sa likuran niya at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang wala na ang daan na dinaanan niya papasok sa kuweba na yun. Isang solidong pader ng bato ang nakaharang sa kanyang likuran. Wala ka nang babalikan, Vladimir. Ang tanging lagusan na maaari mong labasan ay ang lagusan na nasa aking likuran. Muling lumingon si Vladimir kay Baal at sa likod nito ay unti-unting lumitaw ang isang makipot na butas sa dingding ng kuweba. Huminga ng malalim si Vladimir. Alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod sa mga sasabihin at kagustuhan ni Baal. Mula sa katawan ni Baal ay lumabas ang isang maliit na itim na bato. Lumutang yun na parang may sariling buhay at unti-unting lumapit sa kanyang muka. Hindi siya nakagalaw at bago pa man niya maisip kung ano ang dapat niyang gawin, ay biglang pumasok ang bato sa kanyang bibig. Nag-init ang lalamunan ni Vladimir at para siyang nilamon ng apoy mula sa loob ng kanyang katawan. Napaluhod siya habang hawak ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay sinusunog ang kanyang kaluluwa. Ngunit wala na siyang panahon para magpahinga. Biglang umuga ang lupa sa ilalim niya. Mula sa itaas ng kuweba ay nagsimulang maglaglagan ang malalaking tipak ng bato. Napatingin si Vladimir sa lagusan sa likod ni Baal. Alam niya na yun ang tanging daan palabas ng kuwebang yun at kailangan niya ng kumilos dahil kung hindi ay malilibing siya ng buhay sa lugar na yun. Walang pag-aalinlangan na tumakbo ng mabilis si Vladimir patungo sa lagusan habang iniiwasan ang nagbabagsakang mga bato. Pagsapit niya sa makipot na butas ay agad siyang sumuot doon. Ngunit may kakaiba. Habang gumagapang siya sa makipot na lagusan ay unti-unting sumisikip yun na parang may isang hindi nakikitang puwersa na nais siyang maipit doon. Pinilit ni Vladimir na gumapang ng mas mabilis. Naramdaman niya ang magagaspang na mga bato na sumusugat sa kanyang balat. Ngunit hindi siya nagpatinag. Nang marating niya ang dulo ay napatingala siya at doon niya napagtanto na nasa pinakailalim na siya ng isang malalim na hukay. Nagpatuloy ang pagyanig at pagguho ng lupa sa gilid ng hukay hanggang sa naisip ni Vladimir na kailangan niyang umakyat upang mabuhay siya. Mabilis na nagtungo si Vladimir sa gilid ng hukay at ikinapit niya ang mga kamay niya sa mga batong nakausli roon. Umakyat siya pa itaas gamit ang kanyang natitirang lakas at makalipas ang ilang minuto ay tuluyan na siyang nakalabas ng hukay. Iginala niya ang kanyang paningin at napagtanto niyang nasa kagubatan na siya. Pagod na pagod siyang nagpahinga at napahiga sa lupa. Nang makabawi ng konting lakas, ay bumangon siya at umupo. Nang tignan ni Vladimir ang hukay kung saan siya nanggaling, ay mabilis yung gumuho hanggang sa tuluyan yung natabunan ng lupa. Hanggang sa narinig niya ang malamig at malalim na tinig ni Baal. Binabati kita, Vladimir. Ikaw ay nagtagumpay. Ngayon, ikaw na ang nagmamay-ari ng mutya ng kadiliman. Ngunit sa pagsapit ng pangatlong pagbilog ng buwan, ay kailangan mo magbalik sa kuweba sapagkat ikaw na ang magbabantay doon. Bilang kapalit ko, ikaw na ang maghihintay ng susunod na magtatangkang kunin ng mutya ng kadiliman.
Ano? Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina yan? Sa oras na hindi ka bumalik dito sa ikatlong pagbilog ng buwan, lalamunin ang mutya ng kadiliman ng iyong kaluluwa at ikaw ay mamamatay. Hindi. Hindi maaari, ayoko. Ibabalik ko na ang mutya. Ibinabalik ko na sa iyo ang mutya. Kung ako sa iyo, Vladimir, ay babalik na ako sa inyong bahay bago pa sumikat ang araw. Hindi mo na naisin ang mangyayari sa iyo kapag ikaw ay nasikatan ng araw. Ayoko na. Ayoko na, Baal. Kunin mo na ang mutya sa akin. Alisin mo na to. Alisin mo na to sa katawan ko. Ngunit hindi na sumagot si Baal. Paulit-ulit itong tinawag ni Vladimir. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang katahimikan ng kagubatan. Makalipas ang ilang sandali, ay nagdesisyon na si Vladimir na umalis ng gubat. Nang magsimula siyang maglakad, ay napansin niyang unti-unti nang sumisikat ang araw sa silangan. Sa unang pagtama ng sinag ng araw sa kanyang balat, ay isang matinding hapdi ang naramdaman niya na parang sinusunog ang kanyang balat. Napasinghap siya sa sakit at agad niyang iniiwas ang sarili sa direksyon ng liwanag. Hindi na hinintay ni Vladimir na tuluyang lumiwanag ang paligid at mas lalo niyang binilisan ang kanyang paglalakad. Nagtago siya sa lilim ng mga puno at pilit na iniwasan ang liwanag na nagmumula sa araw. Hanggang sa hindi na niya kinaya at mabilis siyang tumakbo. Hindi na inalintana ni Vladimir ang mga sanga at bato na humihiwa sa kanyang balat. Mas mabuti pang masugatan siya kaysa matamaan ng araw. Nang marating ni Vladimir ang kanilang bahay, ay agad niyang binuksan ang pinto at pumasok. Mabilis niyang isinaraan lahat ng bintana upang walang liwanag na makapasok. Marahan siyang umupo at pilit na pinapakalma ang sarili. Nang makita niyang tulog pa rin si Isagani, ay nakahinga siya ng maluwag dahil hindi siya nito nahuli sa kanyang paglabas. Kung nagising ito, siguradong uulanin siya nito ng napakaraming tanong. Ngunit kahit ligtas siya mula sa mga tanong ni Isagani, hindi niya maitatanggi ang isang mas malaking katotohanan, at yun ay hindi na siya maaaring lumabas kapag umaga o habang meron pang araw. Ramdam na ramdam ni Vladimir ang malaking pagbabago sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay hindi na siya isang tao. Sa maghapon na lumipas ay walang ginawa si Vladimir kundi ang pakiramdaman ang kanyang katawan. Hindi siya mapakali dahil ramdam niya ang kakaibang lakas na walang tigil na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Sinubukan niyang lumabas ng kubo, ngunit tuwing nasisikatan siya ng araw ay parang nasusunog ang kanyang balat. Napapaatras siya, napasandal sa dingding ng kanilang bahay habang mariing nakapikit. Ngunit bukod doon ay wala nang hindi magandang nararamdaman si Vladimir. Pakiramdam niya ay parang kaya niyang tumakbo ng malayo nang hindi napapagod. Ang kanyang pandinig ay naging mas malakas din at kahit ang maliliit na tunog sa labas ng kubo ay naririnig niya. Pagsapit ng gabi, dumating si Apo Dayaw sa kubo ni Vladimir. Matapos ang maikling pagbati, sinenyasan ni Vladimir si Isagani na lumabas muna. Kahit nagtaka ang bata, ay sumunod naman ito. Nang makalabas na si Isagani, ay agad na kinausap ni Vladimir si Apo Dayaw. Nakuha ko na po mutya ng kadiliman, Apo Dayaw. Hindi ako nagkamali na sabihin sa iyo ang tungkol sa mutyang yon, Vladimir. Alam ko kasi na makukuha mo yon. Ano ang pinagdaanan mo para makuha mo yon? Nakilala ko na po ang sinasabi niyong bantay sa kuweba na si Baal. Pinainom niya po ako ng dugo. Nawalan po ako ng malay matapos kong inumin yon. Pero nang magising po ako, sinabi niyang nalagpasan ko ng pagsubok. Marami raw po ang hindi nagising at namatay matapos inumin ng dugo na yon. Pagkatapos po nun, ay ibinigay po sa akin ni Baal ang mutya ng kadiliman.
Saglit na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Hindi ipinakita ni Apo Dayaw kung ano ang iniisip nito, pero alam niyang may pangamba rin ang matanda. Vladimir, ano ang nararamdaman mo ngayon? Lumakas po ko. Hindi na rin po ako nakakaramdam ng pagod. Mas naging matalas din po ang aking pandinig at pandama. Pero hindi na po ako maaaring masikatan ng araw. Nasusunog po ang balat ko kapag natatamaan po ako ng sikat ng araw, Apo Dayaw. Pakiramdam ko ay isa na akong nilalang ng kadiliman. Malakas ang pakiramdam ko na hindi lamang yan ang mga pagbabagong mangyayari sa iyo. Kaya maging handa ka sana. Ngunit magagamit mo ang mutya ng kadiliman para ipagtanggol ang mga tao dito sa baryo at protektahan ang iyong anak, Vladimir. Naway hindi ka magpalamon sa itim na kapangyarihan ng mutya at manaig pa rin sa iyong puso ang likas mong kabutihan. Hindi sumagot si Vladimir. Alam niyang tama ang matanda. Tinanggap niya ang mutya at bahagi na yon ng kanyang pagkatao. Isang bagay na wala na siyang magagawa kundi tanggapin at yakapin. Kinagabihan, mahimbing na natutulog si Vladimir sa tabi ni Isagani nang bigla siyang naalimpungatan. May kakaibang init na bumalot sa buo niyang katawan. Hindi yun isang pangkaraniwang init, kundi parang apoy na gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Bumalikwas si Vladimir at umupo siya sa gilid ng papag. Ang bawat hibla ng laman niya ay pumipintig sa matinding hapdi. Pakiramdam niya, may isang nilalang sa loob ng kanyang katawan na nais lumabas. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang dahil sa takot. Ang mga daliri niya ay humaba at ang mga kuko niya ay naging mas matutulis at ang balat niya ay tinubuan ng matitigas na balahibo. Nagising si Isagani sa mumunting ungol ni Vladimir. Ama? Ama, ano po nangyayari sa inyo? Lumayo ka sa akin, Isagani. Lumayo ka! Pero ama, sinabi ng lumayo ka! Biglang sumigaw si Vladimir habang pilit na nilalabanan ang pagbabagong nangyayari sa kanya. Bago pa siya tuluyang magbago, itinulak niya ang anak na si Isagani ng malakas, dahilan para mahulog ito sa papag at mapaupo sa sahig. Mabilis na tumakbo si Vladimir palabas ng bahay. Hindi siya pwedeng manatili roon. Ayaw niyang masaksihan ng kanyang anak kung anong klaseng halimaw ang lalabas sa kanya. Sa bilis ng kanyang mga paa, ay halos lumutang siya sa lupa habang tinatakbo ang daan patungo sa gubat. Nang makarating siya sa gitna ng gubat, ay tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Napakapit si Vladimir sa kanyang dibdib habang nanginginig sa sakit. Nagbago ang kanyang katawan at ang kanyang buong anyo. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa dilim. Ang balat niya ay naging itim at magaspang. Ang kanyang mga kamay ay may matutulis na kuko na kayang punitin ang laman. Sa kanyang bibig naman, unti-unting lumabas ang mahahabang pangil. Hindi na siya mukhang tao. Nagkaroon din siya ng mahahaba at matutulis na mga sungay sa kanyang noo. At kasabay ng kanyang pagbabagong anyo, ay nakaramdam siya ng matinding pagkauhaw sa dugo. Napasinghap si Vladimir. Hindi niya alam kung anong klaseng nilalang siya. Pero hindi na yun ang inisip niya, dahil ang tanging gusto niya ng sandaling yun ay ang maibsan ang pagkauhaw na kanyang nararamdaman. Suminghot-singhot sa hangin si Vladimir at may naaamoy siyang dugo sa hindi kalayuan. Para siyang isang mabangis na hayop na tinunton ang pinagmumulan ng amoy ng dugo. Hanggang sa isang baboy ramo ang nakita niyang naglalakad sa masukal na bahagi ng gubat. Hindi na nag-isip si Vladimir at agad niyang sinunggaban ang baboy ramo. Nang hawakan niya ang katawan nito, ay bumaon ang matutulis niyang kuko sa baboy ramo. Lumikha ito ng matinis na ingay. Bago pa makapalag ang hayop, ay buong puwersa ng kinagat ito ni Vladimir sa leeg. Agad niyang sinipsip mula roon ang sariwang dugo ng baboy ramo. Naramdaman ni Vladimir ang mainit na dugo na dumadaloy sa kanyang lalamunan. Para sa kanya,
ay napakasarap at napakatamis nun. Habang unti-unting nawalan ng buhay ang hayop, ay nakaramdam siya ng isang matinding enerhiya na bumalot sa kanya. At sa sandaling yun, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Malakas siyang sumigaw at umalingaw-ngaw yun sa buong kagubatan. Matapos masipsip ni Vladimir ang dugo ng baboy ramo, ay nanugis pa siya ng ibang mga hayop. Pakiramdam niya, kahit gaano karaming dugo ang inumin niya, ay hindi naiibsan ang kanyang pagkauhaw. Nawala ang pagkauhaw niya sa dugo pagsapit ng madaling araw kung kailan malapit nang sumikat ang araw. Sa pagkakataon na yon, ay bumalik na rin siya sa pagiging tao. Alam ni Vladimir na kailangan niya nang makabalik sa bahay nila bago pa tuluyang sumikat ang araw. Mabilis siyang tumayo at nagmamadaling tumakbo pauwi. Sa bawat takbang niya ay ramdam na ramdam niya ang panghihina na parabang ang buong lakas niya ay nauubos kasabay ng unti-unting pagkawala ng dilim. Dumaan siya sa isang batis upang linisan ang dugo sa kanyang muka at mga kamay. Nang marating niya ang kanilang kubo, nagulat siya nang makita si Isagani na nakaupo sa may hagdan na parabang kanina pa siya nito hinihintay. Hindi niya ito pinansin. Nilagpasan niya si Isagani at pumasok siya sa loob ng kanilang kubo. Agad namang sumunod si Isagani sa kanya. "Ama, saan po kayo galing?" Natigilan si Vladimir. Nakita niya sa mukha ni Isagani ang pag-aalala at pagtataka. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong nito, kaya nag-isip siya ng paraan para malihis ang kanilang pag-uusap. "Bakit gising ka pa, Isagani?" "Hindi na po ako nakatulog simula po nung nagwala kayo kagabi at bigla po kayong umalis. Ano po ba nangyari sa inyo, Ama?" "Saka na tayo mag-usap, Isagani. Pagod ako. Kailangan ko magpahinga." "Ama, nagsisinungaling po kayo. May nangyayari po sa inyo, alam ko. Bakit ayaw niyo pang sabihin sa akin ang totoo, Ama?" "Tama na, Isagani. Tama na! Hindi ka ba marunong makaintindi? Pagod ako." Natigilan at napaatras si Isagani sa pagbulyaw ni Vladimir. Saglit na naghari ang katahimikan sa pagitan nilang mag-ama. Hindi alam ni Vladimir kung paano ipapaliwanag ang lahat kay Isagani. Natatakot siya na baka katakutan siya ng kanyang anak kapag nalaman nito na naging halimaw siya at pumapatay ng ilang hayop sa gubat para sa dugo ng mga yon. Sa halip na magsalita, ay dumiretso na si Vladimir sa papag at nahiga. Narinig niya ang pagakbang ni Isagani palabas ng kubo. Alam niyang nasaktan ito sa paraan ng kanyang pagsagot. Ngunit wala siyang magagawa. Hindi niya kayang ipaliwanag sa anak ang bagay na siya mismo ay hindi pa lubusang nauunawaan. Pagsapit ng umaga, ay nanatili lamang si Vladimir sa loob ng kanilang kubo. Ramdam niya ang panghihina ng kanyang katawan sa liwanag ng araw. Alam niyang hindi na siya maaaring lumabas, kaya doon na lamang niya tinipon sa kanilang kubo ang mga lalaking kasama niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nasa loob ng kubo ang lahat at kabilang sa mga naroon si Apo Dayaw. Alam nilang isang mabigat na laban ang naghihintay sa kanila mamayang gabi. Bago magsimula ang pag-uusap, sandaling tinawag ni Vladimir si Isagani. "Isagani, anak, lumabas ka muna." Nag-aalinlangan man ay sumunod pa rin si Isagani. Nang masigurong wala na ito, ay saka siya bumaling sa mga lalaking nasa harapan niya. "Tulad ng alam niyo, mga kasama, babalik ang mga tamawo mamayang gabi upang kunin si Isagani. Hindi natin isusuko ang anak ko sa kanila. Dahil ayon kay Apo Dayaw, ay gagamitin nila si Isagani sa hindi magandang bagay. Kung ano man yun, ay walang nakakaalam, kundi ang mga tamawo lang." Isa sa mga lalaki ang nagtanong na kung hindi nila ibibigay si Isagani, ay paano nila haharapin ang mga tamawo. "Lalaban tayo, at kailangan handa tayo. Kayo, Lando at Tonyo, ang magbabantay kay Isagani. Kayo ang pinakamalakas sa inyong lahat, kaya malaki ang tiwala ko na kaya niyong protekta ng aking anak. Nakikiusap ako sa inyo.
na panatilihin yung ligtas si Isagani habang kami ay nakikipaglaban sa mga tamawo. Tumangulang ang dalawa bilang pagsang-ayon at pagtanggap sa responsibilidad na inatang sa mga ito ni Vladimir. Ang laban na ito ay hindi laban tungkol sa pagprotekta kay Isagani. Ito ay laban din natin para sa ating baryo, para sa ating mga mahal sa buhay. Hindi natin hahayaang manalo ang mga tamawo laban sa atin. Nagpatuloy pa ang kanilang usapan sa mga dapat nilang gawin at matapos ang mahabang usapan, isa-isa nang umalis ang mga kalalakihan upang maghanda. Naiwan naman sa loob ng kubo sina Vladimir at Apo Dayaw. Apo Dayaw, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Kagabi, naging halimaw ako. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ako. Hindi ko matukoy kung isa ba akong aswang o isang demonyo. Hindi ko po napigilan ang sarili ko. Nangyari ito nang hindi ko inaasahan. Nagbago bigla ang anyo ko at hindi ko kinayang labanan ang pagkauhaw ko sa dugo. May ilang hayop po akong napatay sa gubat. Yan ang kapalit ng pagtanggap mo sa mutya ng kadiliman. Hindi mo maaaring kunin ang kapangyarihan nito nang hindi binabayaran ang halagang kaakibat nito. Pero bakit hindi mo ipinaalam sa mga kasamahan mo sa pakikipaglaban ng bagay na yan? Makikita ka nila sa anyong halimaw mamayang gabi. Baka isipin nila ay isa kang kalaban. Natatakot po ko, Apo Dayaw. Baka hindi nila maintindihan ang paggamit ko ng itim na kapangyarihan. Sa mabuti o masama man nang galing ang iyong kapangyarihan, ang mahalaga pa rin ay kung paano mo to gagamitin. Naiintindihan ko naman po. Pero, bahala na mamayang gabi. Ipagpapasa Diyos ko na lang po ang lahat. Teka, Apo Dayaw, maiba po ako. May nakita na po ba kayong pagbabago sa pangitain niyo? May bago ba kayong nakita sa mangyayari mamayang gabi? Wala pa akong nakitang pagbabago. Ang kinatatakutan ko, Vladimir, ay hindi natin alam kung ano ang magiging papel mo sa labanang ito. Hindi natin alam kung kakampi ka pa rin sa atin o magiging isa ka na rin sa mga dapat nating labanan. Natahimik si Vladimir. Alam niyang may katotohanan ang sinabi ni Apo Dayaw. Wala tayong magagawa ngayon, kundi ang magdasal at manalig sa Panginoong Diyos. Magdasal tayong magtatagumpay tayo sa laban sa mga tamawo. At magdasal din tayo na hindi ka tuluyang lalamunin ng kadiliman na nasa loob ng iyong katawan. Hindi na nagsalita si Vladimir, ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi niya hahayaang matalo siya ng mutya. Hindi niya hahayaan na lukubin siya ng kadiliman. Hindi niya hahayaang maging isa siyang halimaw at maging dahilan ng kamatayan ng mga tao sa baryo nila. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya hahayaang mawala ang pagiging tao niya at ang pagiging tagapagtanggol niya. Pagsapit ng gabi ay nagtipon-tipon na sina Vladimir at ang mga kalalakihan sa bukana ng baryo. Lahat sila ay may dalang armas, gaya ng mga sibat, pana at itak. Ang bawat isa ay nakahanda at alam nilang anumang sandali ay darating ang mga tamawo. Sa gitna ng grupo ay nakatayo si Vladimir na mahigpit ang hawak sa kanyang matalim na itak. Yun ang magiging sandata niya laban sa mga tamawo. Suminghap siya ng malalim at tumingin sa mga kasamahan niya. Ramdam niya ang takot sa mga mata ng lahat. Ngunit sa kabila ng takot ay handa pa ring lumaban ang mga ito para sa kapakanan ng mas nakararami. Maya-maya pa ay nagtungo si Vladimir sa unahan at humarap sa lahat. Mga kasama, bago natin harapin ang labang ito, nais ko na manalangin muna tayo. Isa-isa nilang inilapag ang kanilang mga armas sa lupa at yumuko. Sa gabing yun ay wala silang ibang maaasahan kundi ang kanilang lakas, tapang at ang tulong ng puong may kapal. Dahan-dahang pumikit si Vladimir at saka nagsimulang magdasal ng malakas. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, inilalapit po namin sa inyo ang aming mga sarili.
Kami po ay humaharap sa isang laban na maaaring ikapahamak naming lahat. Ngunit wala kaming ibang nais, kundi protektahan ang aming pamilya at ang aming baryo. Bigyan niyo po kami ng lakas, ng tapang, at ng liwanag upang hindi kami matinag ng takot. Huwag niyo po kaming pabayaan. Sa inyo po namin inaalay ang laban na ito at magtagumpay po sana ang kabutihan laban sa kampon ng kadiliman. Nang muling dumilat si Vladimir, ay nakita niyang mas matibay ang loob ng kanyang mga kasamahan. Ngunit sa loob ni Vladimir ay meron siyang sariling dasal na hindi niya isinasatinig. Sinabi niya sa Diyos na alam niyang may kadiliman na nasa loob niya at sana sa kabila nun ay manatili pa rin ang liwanag ng Diyos sa kanya. Hiniling niya na kung darating ang oras na makita ng mga kasamahan niya ang pagiging halimaw niya, ay sana matanggap pa rin siya ng mga ito. Matapos yun, ay kinuha na niya ang kanyang itak at tumayo ng matuwid. Alam niyang anumang sandali, darating na ang mga tamawo. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw na nga mula sa kadiliman ang mga tamawo. Ang mga mata ng mga yon ay kumikislap. Pinapangunahan ni Tawen ang mga yon. Huminto ang mga tamawo, ilang metro ang layo mula sa grupo ni Vladimir. Nasaan ang batang si Isagani? Ibigay niyo siya sa amin at payapa kaming lilisanin ang baryong ito. Hindi ko ibibigay ang aking anak sa inyo! Bahagyang lumitaw ang mapanuksong ngiti sa labi ni Tawen. Kung ganun, ikaw pala ang ama ng batang yun. Kung ayaw niyong ibigay sa amin si Isagani, ay sisiguraduhin kung dadalak ang dugo sa baryong ito at marami ang mamamatay. Kung may dadanak man dugo ngayong gabi, ay dugo niyo yun at hindi sa amin! Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong paligid at sa isang iglap, sumugod ang mga tamawo. Napasigaw ang ilan sa mga kalalakihan at agad na itinaas ng mga ito ang kanilang mga sandata. Ngunit bago pa man makalapit ang mga tamawo, ay isang nakapangingilabot na sigaw ang pumuno sa paligid. At ang sigaw na yon ay nagmula kay Vladimir. Sa isang iglap ay nagbago ang anyo ni Vladimir at nag-anyong halimaw na siya. Napaatras ang ilang kalalakihan, kahit ang mga tamawo ay saglit na natigilan sa kahindik-hindik na itsura ni Vladimir. Nakita ni Vladimir ang gulat at takot sa mga mukha ng kanyang mga kasama. Yung matakot mga kasama, ako pa rin ito. Hindi ko kayo sasaktan. Kakampi niyo pa rin ako. Upang patunayan ni Vladimir sa mga kasamahan niya, nakakampi pa rin siya ng mga ito, ay mabilis niyang sinunggaban ng isang tamawo na pasugod sa kanila. Bumaon ang matutulis ng kuko sa dibdib nito. Binunot niya ang puso ng tamawo at dinurog yun sa kanyang palad. Isa pang tamawo ang nagtangkang umatake kay Vladimir, ngunit sa bilis ng galaw niya ay hindi ito umubra sa kanya. Hindi na nakapalag ang tamawo nang sakmalin niya ito sa leeg. Matapos yun ay malakas niya itong binalibag sa lupa at hinayaan niya yung maubusan ng dugo. Isa-isa niyang pinatay ang mga tamawo sa isang hindi makataong bilis at lakas. Lahat ng tamawo na sinusubukan siyang atakihin ay matagumpay niyang napapaslang. Nakita yon ng kanyang mga kasama, hanggang sa ang takot ng mga yon ay unti-unting napalitan ng pagtitiwala kay Vladimir. May isang sumigaw na kailangan nila ang tulong ni Vladimir bilang isang halimaw, at doon na nagsimulang tanggapin ng mga tao ang nakakatakot na anyo ni Vladimir. Malakas na sumigaw ang mga kalalakihan at buong tapang na lumaban ang lahat sa mga tamawo. Naramdaman ni Vladimir ang labis na kagustuhan ng lahat na manalo sa laban sa mga tamawo. Naging malikot ang kanyang mga mata at hinanap niya ang bawat kasamahan niya na nangangailangan ng tulong. Nakita niya ang isang lalaking may hawak na sibat ang umaatras habang inaatake ng dalawang tamawo. Mabilis na sumugod si Vladimir at hinablot ang isang tamawo at hinati ito sa dalawa gamit ang matatalas niyang kuko.
Itinarak naman niya ang kanyang matutulis na kuko sa tiyan ng pangalawang tamawo. Isa pa sa mga kasamahan ni Vladimir ang nakita niyang nasugatan dahil sa isang tamawo. Agad niyang tinapik ang likod ng tamawo at walang awa niyang nilapa ang leeg nito habang sa tuluyan itong malagutan ng hininga. Sa gitna ng pakikipaglaban ay biglang kinabahan si Vladimir. Nang igala niya ang kanyang mata ay napansin niyang wala na roon si Tawen. Ngunit habang patuloy siyang lumalaban, isang masamang kutob ang bumalot sa kanya. Alam niyang hindi basta-basta aatras si Tawen at iisa lang ang posibleng dahilan kung bakit ito umalis. Agad na nilisan ni Vladimir ang labanan. Tumakbo siya ng mabilis patungo sa kanilang bahay at nang makarating siya sa kanilang kubo ay nakita niya si Tawen na hawak-hawak si Isagani sa kamay. Sa paanan nito ay nakahandusay ang dalawang lalaking inatasan niyang magbantay kay Isagani. Wala nang buhay ang dalawa. Nakadilat ang mga mata ng mga yon at may malalalim na sugat sa katawan. Sumiklab ang galit at puot sa dibdib ni Vladimir. Bitiwan mo ang anak ko, hayop ka! Ama! Ama, ikaw ba yan? Talaga bang iniisip mo na anak mo ang batang ito? Hindi mo ba naisip kung bakit nais namin makuha ang batang ito? Dahil si Isagani ay hindi mo anak. Ang totoong ama nito ay ang aking kapatid na si Umobo na dati namin pinuno na pinaslang ng mga tao. At ang dugo ni Isagani ang siyang kailangan namin upang buhayin muli si Umobo. Sandaling natahimik at natulala si Vladimir sa isiniwalat ni Tawen. Ngunit hindi niya yun pinagtuunan ng pansin dahil ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ni Isagani. Malakas na sumigaw si Vladimir at sinugod niya si Tawen. Binitiwan naman ni Tawen si Isagani at tumalon ito sa isang puno. Mula sa puno ay umatake ang pinuno ng mga tamawo patungo kay Vladimir habang nakaumang ang matatalim nitong kuko. Ngunit mabilis siyang iniwasan ni Vladimir. Inikutan niya si Tawen at dahil sa bilis niya ay hindi nito nagawang pigilan ang pagbaon ng mga kuko niya sa dibdib nito. Malakas na sumigaw si Tawen at buong lakas siya nitong itinulak. Halos lumipad si Vladimir at bumangga ang likod niya sa haligi ng kanilang kubo. Bakit ba pinoprotektahan mo pa ang batang yan? Hindi mo siya anak. Ang dugo namin ang dumadaloy sa ugat niya. Wala na akong pakialam sa mga sinasabi mo. Anak ko si Isagani at yun ang pinaniniwalaan ko. Muling sumugod si Vladimir, ngunit nang malapit na siya kay Tawen, ay bigla siyang nawala sa paningin nito. Nagmistula siyang itim na makapal na usok, kagaya ng anyo ni Baal nang makita niya yon sa loob ng kuweba. Pumaikot siya kay Tawen, nagulong-gulo na sa ginagawa ni Vladimir. Biglang bumalik sa pagiging anyong halimaw si Vladimir at sa sandaling yon ay nasa harap na siya ni Tawen. Hindi na niya hinintay pang makapagbigay ng anumang reaksyon si Tawen at mariin niyang pinadaan ang matatalim niyang kuko sa dibdib nito, pababa sa tiyan ng tamawo. Mabilis na sinakal ni Vladimir si Tawen at dinurog niya ang leeg nito gamit lamang ang kanyang isang kamay. Sumambulat ang dugo ni Tawen at nang pakawalan ito ni Vladimir ay walang buhay itong bumagsak sa malamig na lupa. Huminga ng malalim si Vladimir. Tumingin siya kay Isagani na nakatulala pa rin. Mabilis siyang tumalikod sa kanyang anak at tumakbo siya pabalik sa mga kasamahan niya na alam niyang nakikipaglaban pa rin sa mga tamawo. Habang tumatakbo si Vladimir ay nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik niya sa pagiging tao hanggang sa tuluyan ang nawala sa kanyang kaanyuan ang pagiging isang halimaw. Pagbalik niya sa kanyang mga kasamahan ay naabutan niya nagtatakbuhan na patakas ang mga natitirang tamawo. Doon niya napagtanto na si Tawen ang pinagkukunan ng lakas ng mga ito. Dahil patay na si Tawen ay wala na ring lakas ang mga alagad nito para makipaglaban sa kanila. Napabuntong hininga si Vladimir. Ang digmaan ay tapos na pero hindi pa rin natatapos ang kanyang personal na laban. Bumalik ang kanyang isipan kay Isagani. Mabilis niyang binalikan ang kanyang anak. Nakita niya ito sa labas ng kubo. Nilapitan niya ito pero bigla itong umatras.
Wag! Wag kang lalapit, Ama! May dugo akong tamawo! Kalaban mo rin ako! Isagani, anak. Kahit sino ka pa, anak pa rin kita at hindi magbabago yun. Hindi mababago ng sinabi ni Tawel ang pagiging ama ko sa'yo. Wala akong pakialam sa dugong nananalaytay sa'yo. Basta't ang para sa akin, ikaw ang nag-iisa kong anak, Isagani. Muling lumapit si Vladimir at sa pagkakataong yon ay hindi na umatras si Isagani. Sa halip, hinayaan siya nitong yakapin niya ito ng mahigpit. Hindi ka ba natatakot sa akin, anak? Isa na akong halimaw. Wala po akong pakialam kahit ano pa po kayo, Ama. Ano man po mangyari, ikaw pa rin po ang tatay ko at mahal na mahal ko po kayo. At sa sandaling yon ay parang bula na nawala ang lahat ng bigat sa puso ni Vladimir. Hanggang mula sa hindi kalayuan ay narinig nila ang malalakas na sigawan ng mga tao. Hindi na yon sigaw ng takot, kundi isang sigaw ng tagumpay. Narinig nila ang halakhakan at tuwang-tuwang boses ng kanilang mga kabaryo na nagdiriwang sa pagkapanalo nila laban sa hukbo ng mga tamawo. Ngunit sa kabila ng tagumpay ni Vladimir laban sa mga tamawo, ay nananatili ang bigat sa dibdib ni Vladimir nang ipaliwanag niya kay Isagani ang tungkol sa mutya ng kadiliman. Alam niyang hindi niya matatakasan ang kapalit na hiningi sa kanya ni Baal, dahil kapag ginawa niya yon, ay buhay naman niya ang magiging kapalit. Naging masakit para kay Isagani ang katotohanan yon. Pero sa halip na magpakalunod sa lungkot, ay pinili nilang sulitin ang natitirang mga araw na magkasama silang mag-ama. At sa kabila ng katotohanan na hindi totoong anak ni Vladimir si Isagani, ay hindi yun naging hadlang upang ipadama niya rito ang pagmamahal ng isang tunay na ama. Hanggang sa dumating ang gabi ng ikatlong pagbilog ng buwan, ipinagkatiwala ni Vladimir si Isagani kay Apo Dayaw. Niyakap ni Vladimir si Isagani sa huling pagkakataon bago niya tinahak ang daan patungo sa kagubatan, hanggang sa marating na niya ang kuweba na magsisilbi niyang bilangguan. Si Vladimir na ang pumalit kay Baal bilang tagapagbantay ng mutya ng kadiliman. Tahimik niyang tinanggap ang kanyang tadhana, ngunit hindi siya nawawalan ng pag-asa na may isang tao na susubok at magtatagumpay na makuha sa kanya ang mutya upang tuluyan siyang makalaya at muling makapiling ang anak niyang si Isagani. Sa kabila ng pagiging kampon niya ng dilim, ay hindi maaalis kay Vladimir ang pananampalataya sa Diyos. Patuloy siyang nagdadasal na sana ay magkaroon ng himala at mawala sa isang iglap ang itim na espiritong nasa loob ng kanyang katawan. Oo, nagawa niyang ibenta ang kanyang kaluluwa sa demonyo dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak. Naniniwala naman siya na katawan lang niya ang makukuha at masasakop ng demonyo. Ngunit hindi makukuha ng mga ito ang kanyang paniniwala at pananampalataya sa poong may kapal.